Kain po ako ng pesto today para po sa pasta series po natin. So this is cooked at home. So hindi po siya in order sa labas. Dating gawin, kuha po muna tayo ng blood sugar level. And we'll see. Yan. Sakto, 104. So, kakainin ko po si pesto and then babalikan ko po kayo after 1 hour. So, by the way, yung quantity po nito kapareho po siya ng quantity ng spaghetti that I ate the other day para maganda po yung comparison. See you guys after an hour. Second hour na po. So kung mapapansin nyo, nasa loob na naman po tayo ng sasakyan. Naghahatid po ng anak sa school. Fortunately, dito po si wife, so siya po nag-drive in case na abutin sa kalsada para hindi po lumampas sa oras. Kuha na po tayo ng blood sugar level. Second hour. So yung pasta series po tayo today. Yan. So 136 po yung reading natin. So impressive. So balik po ulit ako after an hour para makakuha po tayo ng final reading for the pesto that we ate today. See you guys. Bye-bye. Second hour na po. Moment of truth. So tingnan po natin. Promising po yung blood sugar level kanina nung first hour, no? So tingnan po natin yung final reading ng blood sugar. So hopefully maliwanag sa video. Yan. Ayan po. So 135 po yung final reading natin, no? So within threshold, parang hindi po siya bumaba ng husto, no? Tinatanong niyo po kung ano po yung pasta na ginamit po doon. Ideal po yung brand niya. Tricolor po siya according dun sa box. Made of spinach, tomato at saka Durham flour something. Yun yung ingredients niya. So hindi ko alam kung may kinalaman siya kaya mababa yung blood sugar level ko, pero yeah, i-recommend. Mahirap kasi halos umabot siya ron sa threshold na 140, pero it's up to you. Pwede nyo naman po i-monitor and see kung ano po magiging epekto sa inyo. At saka hanggat maaari, controlled po yung portion. Siguro kung half lang nung kinain ko, mas maganda. Yun lang po. See you guys in the next vlog. Bye.